Good Good morning. morning. It's coffee time with God. Amen. Okay. Our gospel for today, reflection on blind guides, taken from Matthew 23 to 26. Let us pray. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of soul. Oh, let your sweet healing power touch me and make me whole. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said, "Woe to you, scribes and Pharisees, you hypocrites! You pay tithes of mint and dill and cumin, and have neglected the weightier things of the law, judgment and mercy and fidelity. But these you should have done, without neglecting the others. Blind guides who strain out the gnat and swallow the camel. Woe to you, scribes and Pharisees, you hypocrites! You cleanse the outside of cup and dish, but inside they are full of plunder and self-indulgence. Blind Pharisee, cleanse first the inside of the cup, so that the outside also may be clean." The Gospel of the Lord. Praise to Lord Lord Jesus Jesus Christ. Christ. Ako yung na-touch ako dito yung without neglecting others. Mhm. So yun yung parang pinaka-importante na gawin mo yung tama, sabi niya dito, no, gawin ninyo ang tama pero huwag niyong i-neglect Mhm. yung iba. So yun yung importante kay God, yung iba. Mhm. Parang selfless ang ano niya dito para sa mga sa scribes. Tama yung yung susundan ko yung without neglecting the others. Yung others na yun, parang yun ang mas importante. And sa akin, ang yung you should have done. Ito ang dapat na ginagawa. Kasi parang tatlong points para i-describe ni Jesus yan no? No, ang mas matimbang. Una, yung pagbibigay ng tithes. Ang pagbibigay ng tithes, it is something that you're still trying to develop, yung generosity. Di ba? At saka yung tiwala sa ating Panginoon and showing our parang respect doon sa ating Panginoon. Pero sabi rito, ang mas importante yung yung judgment mo, mercy, and fidelity because that is already a character na na-develop mo na. Although okay yung tithes, but mas matimbang pa rin yung character mo, alagaan mo. And then yung ikalawa na sinabi niya rito, who strain out the gnat and swallow the camel. So pinagtsatsagaan mo na hanapin yung parang yung nut is parang yung mga maliliit na parang lamok, parang ganon. Ay, ayan. Oo, samantalang kung inintindi mo na yung camel, mas malaki yun. Isang galaw lang, kuha mo na. And then yung
Ikalawang ways naman, yung sinasabi, kung lilinisin mo yung loob, kung lilinisin mo yung outside, linisin mo na rin yung loob. So, ganun din, ways of doing things. Parang labas at loob, isama mo whatever things you want to do with it. So ito yung pamamaraan ng sinasabi and also our pagtitimbang sa dalawang option. Pwedeng parehong maganda yon, parehong para kay God, pero maganda timbangin mo yung options mo. So in every decision making or discernment ang sinasabi natin, kasi pagka meron dalawang choice, para sigurado ka, you have to consult yung ating Holy Spirit para tama ang ating guide. Yan yung siguro, ang kausap kasi ni Jesus dito are the scribes and Pharisees. Taas ang pride, parang alam na nila lahat. But dito, it is the Lord who can help us in discernment. Yeah. So, sinabi mo, importante dito yung character than the material things. Tulad nga nung sinabi mo doon sa yung in and out ng cup, no? Dapat pareho mong lilinisin. Okay? So, importante ang character without neglecting others. Yan. Yun daw yung dapat gawin. Dito na tayo sa message. So, sa message na gustong iparating ni Lord sa atin na parang paalala ulit, no? Paalala sa atin kasi kung sinasabing scribes, ibig sabihin tayo yung nakakaalam, no, sa salita ng Diyos. 'Di ba? Kasi scribes eh. Hindi naman niya yung tao, sabi niya Pharisees. Kung bali kung ikaw na alam natin yung salita ng Diyos kasi pinag-aralan natin, pero tayo yung mali ang ginagawa. Parang gano'n ang intindi. Bakit yon? So yun yung gusto kong makita natin dito na bakit? Yun yung gusto nating mahanap. Bakit kaya sabi ni God, mali yung ginagawa natin yon? So may mga example siya dito. Na kitang-kita nga na sinabi yung example mo na yung pinakamadali na lang nga, yung sa paghuhugas ng plato, paghuhugas ng cup. So, linisin mo na, di ba? Nililinis natin yung loob. Kasi yun yung marumi, di ba? Yung sa loob. So, linisin muna natin. Bago tayo lumabas, parang, ang example, akong tingin ko, parang tayo yon. Linisin muna natin yung ating sarili. No? Bago tayo ano sa iba. Kasi pagka nalinis natin yung ating mga pananaw, yung ating intentions, lalabas po at lalabas po yung magandang kalooban natin sa ibang tao na gusto din natin sana sila maging ganon. Kaya dapat unahin natin yung sarili natin. Para ang hirap din naman na magsabi ka ng gano'n, tapos yung sarili mo hindi naman nakikita ng tao na ganon. 'Di ba? Kaya nga si God, inuunahan na niya, sinasabi na niya, kahit na hindi nga natin alam si God, sinabi na sa atin. So parang ang tanong lagi, lalo na kung meron tayong ginagabayan or sa counseling, yung kina-counsel natin, ang lagi natin tanong, which is the better things to do? Ngayon, ang isang laging sinasabi sa atin, magandang guide, sabi mo, kung ano yung ginagawa ni Jesus, yun ang iyong sundin. Di ba? That means we have a better understanding. Ali ang mas mabuti sa dalawang choices. Now, kung gusto mo malaman talaga lahat ng ginagawa ni Jesus, how Jesus decide on two things, minsan parehong maganda, yun yung aralin natin, yung mga karakter ni Jesus, gayahin natin, and gospel reflection, makalaman natin kung paano tumatakbo ang isip ni Jesus. So, para sa akin, lahat ito, you must have a standard. Saan ka huhugot? Ano ang basehan mo? Or ano ang pundasyon ng lahat ng mga decision mo? It should all come from our Lord Jesus. Pangako naman ng ating Panginoong Jesus, I will send you the Holy Spirit so that
He will help you kung ano man ang iyong mga pinagdududahan, confusion. So you will be able to know the truth. Amen. Sige. So again, see you tomorrow here Our in coffee time with God. Amen.